Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, tayo po ay mag-Bible study at ang ating topic for this day is all about lumago sa biyaya. Gusto ng Panginoon mga kapatid na tayo ay lalago sa kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Sabi sa ilang mga verse na ating itatalakay at sisiya sa atin. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. So gusto po, dito sa statement mga kapatid, gusto po ng Panginoon na tayo ay kilalanin natin siya ng mabuti. Kung ito'y ating makikilala, tayo po ay lalago sa kanyang biyaya. Dahil lahat sana na nakakakilala sa Panginoon ay gawin nating isabuhay natin ang mga katotohanan na ito upang tayo ay pagpapalain. Lalo na kapag tayo ay nagsusubok or nagpapatuloy sa labanan na ito na patungo sa buhay mga kapatid. Kung kilala natin si Kristo, dapat lakaran natin ang bawat liwanag na nalalaman natin. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan at mauunawaan po natin ito sa tulong ng kanyang salita. Sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 2, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Kung lagi tayong nagbabasa ng kanyang salita mga kapatid, mauunawaan natin sino ang Diyos at sino ang anak ng Diyos na si Kristo ang ating pinaglilingkuran. Kaya kailangan natin talaga kilalanin ng masinsinan upang lalago tayo sa biyaya. Hindi naman po ibig sabihin na wala tayong ginagawa. Bagkus gusto ng Panginoon na malaman natin ang katotohanan at atin itong isabuhay. Marami ngayong nag-aangkin na Kristiyano ngunit hindi kilala sino si Kristo sa kanilang buhay. Mga kapatid, hindi po tayo makakarating sa langit kung hindi po natin kilala si Kristo dito pa lang sa lupa. Nawa po ay maintindihan nating mabuti na tayo ay lalago sa kanyang biyaya. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4 na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Nalalaman natin kung titingnan natin ang ating paligid sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan, kadustaan at masasamang pita mga kapatid. Kaya dapat hawak natin ang katotohanan, hawak natin ang salita ng Panginoon upang hindi tayo madaya at hindi tayo maligaw saan man tayo magpunta. Kasi sa araw-araw nating pinagmamaymayan yung salita ng Panginoon, nare-reflect ito sa buhay natin. Nagiging mahal natin yung Diyos natin. At malalaman natin ito kung isa sa buhay natin ito. Dahil marami ngayong mga taong nakakaalam sa katotohanan, ngunit hindi nila kayang dalhin ang kanilang liwanag sa kanilang mga tahanan. Mga kapatid, huwag po tayong mag-angkin. Huwag po tayong magpabaya sa ating tungkulin sa gawain ng Panginoon. Kung tayo ay patuloy na nalalaman ang katotohanan, patuloy natin itong hinuhukay, lalago po tayo ang ating kaalaman, ang kanyang biyaya mga kapatid. Tayo ay maliligtas sa kanya lamang biyaya. Kasi sa sarili natin wala po tayong magagawa. Gusto ng Panginoon na lalago tayo. Lalago ang ating kaalaman sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Maliligtas po ang tao sa biyaya lamang ng Panginoon. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7, oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ito po yung process ng gusto ng Panginoon na dahan-dahan natin step forward. Dinidetalye dito sa salita ng Panginoon sa verse na ito mga kapatid, na ang ating kaalaman, ang ating kagalingan, dadagdagan natin ng kaalaman. Ang ating kaalaman, dadagdagan natin sa pagmamahal ng ating kapwa. Dahan-dahan lang po, Hindi po shortcut. Kailangan po merong process, So, kung ang kaligtasan ay gusto nating maangkin, kailangan meron tayong first step na gagawin. Hindi lang dapat na nakahangad tayo, maghihintay, walang ginagawa. Ang totoong naghihintay sa kanyang pagparito, ang totoong naghihintay sa Panginoon, gumagawa ng kanyang tungkulin o gawain,
na iniatas sa Kanya ng Diyos. Kaya nawa po ay maintindihan nating mabuti na wala pong Kristiyanong tamad sa panahon natin ngayon. Kailangan pong magsisisa natin at hanapin ang liwanag at hanapin ang kayamanan upang tayo ay maligtas. Sa 1 Peter chapter 4 verse 8 naman po, sabi dito, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ito po yung lagi nating iintindihin mga kapatid, na itong salita ng Panginoon sa atin na nagbibigay ng paalala na sabi ito na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Because God is love. Gusto ng Panginoon na tayo mag-iibigan. Lalo na sa ating panahon ngayon. Dahil ang pag-ibig mga kapatid, doon po ay naghahanap ng, yun po ang gusto ng Panginoon na dapat maranasan ng mga tao. Maranasan na may pag-ibig tayo sa Kanya na susunod saan man tayo magpunta. Kasi titingin ang Panginoon sa ating puso kung tayo ba ay tapat sa Kanya. Nawa po ay hindi po natin dito ipapalipas lang sa kabilang tenga, bagkus atin po itong ihingi sa Panginoon ang mga bagay na gusto niya para sa atin. Sabi pa dito sa isang verse na 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapaglalo. Ito po yung dinidetalye dito, yung senyales o bunga ng tunay na umiibig. Dahil ang pag-ibig po, nagbubunga po yan ng pagsunod. Makikita mo yung kanyang pag-ibig. Tayo mismo mga Kristiyano, nakikita natin sa ating abilidad kung umiibig ba tayo tunay sa Panginoon. Susunod po tayo saan man niya tayo dalhin. Kasi ang pag-ibig po, ito po yung maghahatid sa atin. Freedom of choice. Hindi po tayo pinipilit ng Panginoon bagkus gusto siyang umibig tayo sa Kanya. Gusto siyang tumupad at sumunod tayo sa Kanya. Sa Colossians 3 verse 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Tandaan po natin, nung inilikha ang sanlibutan, punong-puno po ng pag-ibig ang Panginoon sa atin. Nawa po, ang ating pagsunod sa Kanya ay bukal sa ating loob. Bukal sa ating puso ang pagsunod sa Panginoon. Upang mapupuspusan tayo ng Kanyang banal na espiritu, biyaya na walang hanggan. Nawa po ay hindi natin pag-aaksayahin itong biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Na may mga oras tayong ginagamit sa walang kwentang bagay. Bagkus ang biyaya ni Kristo ay sapat na para sa atin. Nawa po ay atin itong gamitin sa Kanyang gawain. At sa sasaliksik ng Kanyang salita upang ma-apply ito sa buhay natin. At lalakad tayo ng masinsinan sa Panginoon na tapat sa Kanya. Humingi pa po tayo ng karagdagang kaalaman patungkol sa Kanyang salita. Sa 2 Peter chapter 1 verse 8, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana ay hindi kayo mapababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung meron tayong pag-ibig sa Kanya, makikita natin ang ating mga ginagawa. Malalaman natin kung saan tayo patutungo. Nawa po ay sa ating puso, hindi ito natin ikahiyang isabihin sa iba. Hayaan na natin kung ano ang sasabihin nila, ang importante tayo at ang Diyos, tapat tayo sa Kanya. Kasi sa oras natin araw-araw, sino ba ang nalulugod mga kapatid? Sino ba ang ating ginagawang Diyos araw-araw? Nawa po ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay atin ding suklian ng pag-ibig. Dahil sabi sa isang verse, if you love me, keep my commandments. Kailangan sumunod po tayo dahil ito po yung bunga ng pag-ibig natin sa Kanya. Alright? So, sa 2 Peter chapter 1 verse 9, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. So, kung wala kang pag-ibig mga kapatid, iniisip mo bang mapapatawad ka? Kung wala kang pag-ibig sa paggawa nito, mga mabubuting bagay, hindi po tayo, hindi po natin makakamit yung tagumpay. Nawa po, sa ating pagsunod sa Panginoon, meron tayong love, willingness of obedience, upang lalago tayo sa Kanyang biyaya. Sa ating pag-aaral sa araw na ito, nawa ay naintindihan nating mabuti na tayo ay pupuspusan ng biyaya ng Panginoon. Kahit saan man tayo magpunta, ang Diyos po ang nakakaalam. Alam niya yung
isip natin, yung puso natin, ano man yung plano natin sa buhay, dapat i-look forward talaga sa kanyang gawain. So magpagamit po tayo sa kanya. Sabi pa dito, sa 2 Peter chapter 1 verse 10, kaya nga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Ito po yung paalala sa atin na kung gagampanan natin ang ating tungkulin na tapat sa Panginoon, bibigyan niya tayo at hindi tayo matitisod kailanman. Bagkus bibigyan niya tayo ng tagumpay at higit sa lahat, bibigyan niya tayo ng kakayahan na sumulong sa gawain. Nakikita ng Diyos ang ating puso na willing susunod sa Kanya saan man tayo magpunta. Tandaan natin may kaaway tayo. Sinusundan din ang ating mga galaw. Bagkus ang Diyos ang nagkokontrol. Kung pipiliin natin siya na siya ang magkokontrol sa ating isip. Kasi kapag pinili natin ang Panginoon sa ating paglalakbay, mauunawaan natin at may bago tayong pananaw sa buhay. Makikita natin yung mga spiritual na bagay na kung saan ito po maghahatid sa atin ng buhay, mga kapatid. Tandaan natin, we walk by faith tayo, hindi po sight. Kaya ang mga nakikita mo, dinadaya ka lang sa mga nakikita mo. Bagkus mawawala po itong lahat. Ngunit itong mga bagay na nakikita mo, nagpapatotoo lang ito sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya mas manampalataya tayo sa bagay na gusto ng Panginoon na ihatid at malaman natin mismo tayong mga mananampalataya. Dahil kapag nanampalataya ka sa bagay na hindi mo sa mga bagay na nakikita mo, hindi na yan pananampalataya. Bagkus ang gusto ng Panginoon yung unquestioning faith, na manampalataya ka dahil alam mo na meron kang tagumpay na maidudulot sa iyo nito. Kaya sa oras na ito, nawa ay maintindihan nating mabuti, nalalago po tayo sa kanyang biyaya kung tatanggapin natin ang kanyang pangako. Manalig lamang, manalangin, magbasa ng kanyang salita. Maraming salamat and God bless.